gitna ng pagtaas ng presyo ng langis, hirap na umanong pagkasyahin ang ilang manggagawa, ang kanilang kita, kaya panawagan na bawasan ng VAT na muling umiingay ngayong araw ng kagitingan. Ang detalye itong hayan rito. Tuloy-tuloy pa rin ang panawagan ng mga mamamayan na bawasan ang VAT upang maibsan ang kanilang paghihirap sa nangyayaring krisis sa bansa. Para sa mga umaasa sa arawang kita, bawat piso ay mahalaga, lalo na sa mga manggagawang sektor na nangangailangan ng langis na siya ring patuloy ang pagtaas. Dito sa mga pamahalaan sa gobyerno natin, ay sana naman itago sa isip at puso na dinggin na. Huwag na kaming pahirapan ng sobra-sobra at talaga namang ramdam na ang kahirapan ng mga mamayan. Hindi lang sa mga isda, manapay sa buong sektor ng lipunan. Ayon sa mga apektadong sektor, ang value-added tax o VAT sa produktong petrolyo ay isa sa mga salik na nakakadagdag sa presyo ng pamasahe at iba pang mga bilihin. Yun po ang talagang realidad ngayon sa bukid namin na kumbaga saan nga kami kukuha ng pantustos ng dahil magkano lang ba ang sahod ngayon sa halimbawa sa manggagawang bukid. Ang isang tonelada po ay mayroong 450. Yung 450 ngayon ay paghahatian pa yun ng mga 20 katao. Paliwanag ni Guillermo na halos 30 taon nang nabibilang sa sektor ng agrikultura, hindi sasapat ang buwan ng kita nila ngayon na naglalaro sa 450 hanggang 500 pesos. Aniya, noon ay mayroon pa silang naiuuwi na 700 hanggang 800 pesos na ipinagkakasya sa 5 miyembro ng kanilang pamilya. Abono pa kami dahil dumalang na po ang aming harvest Dahil siyempre yung mga magkasaka na aming pinagtatrabahuhan, kulang din nga sila sa pambili ng kanilang mga abono. Kakunti na yung napoproduce nilang sugarcane na asukal. Kaya uunti rin ang aming tatrabahuhin. Dito hindi lang presyo ng pataba o fertilizer ang kanilang pinoproblema. Dagdag pa na pasanin ito bilang padre de pamilya na bagamat katuwang ang kanyang may bahay sa hanap buhay ay kukulangin magmula sa pang-araw-araw na pagkain hanggang sa matrikula ng kanyang anak. Sa bahagi naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste, siya'y muling nananawagan ng pagpapababa ng VAT sa gitna ng aniyay kakulangan sa naipamahaging ayuda. Dapat nating ibaba ang VAT at ang dahilan naman na mataas ang presyo ng langis sa Pilipinas ay sa kadahilanan na wala na ngang subsidiya, pinapatungan pa ng VAT. Matatanda ang tinalakay sa pagdinig sa Kongreso ang posibilidad na ibaba ang VAT mula sa 12% patungong 10%, kung saan nagpahayag ng suporta ang pamunuan ng komite at sinabing maaari itong pag-aralan. Yet we are still paying value-added tax every day. So it would be, I think, a more effective solution if we focus on tax reduction when our government has proven to be a little slow in distributing aid to the most affected sectors. Ang sagot nila, 25 billion ang titipirin. 6.7 trillion ang budget Wala pang 0.3% ang titipirin natin. Kaya dapat nating mas seryosohin ang krisis para matugunan natin ang pangangailangan ng tao. Habang hinihintay ang desisyon sa pambansang antas, ilang lokal na pamahalaan ang nagsabing kailangan ang agarang tulong para sa mga apektadong sektor. Ang VAT ay isang batas yan na pwedeng paltan ng batas din na kumbaga nasa gayong antas, mapababa naman para mga bulsa ng mga tao ay mabawasan ng karagdagang gastos na pinapatong ng lahat ng negosyo sa pamamagitan ng VAT. Dito makikita sa kasalukuyang sitwasyon kung paano ang buwis sa produktong petrolyo ay may epekto sa pamasahe at presyo ng bilihin na nararamdaman ng pamilyang Pilipino. Kahit 12% yan, alsin mo ang kahit kaunti noon, ay yun pasa-pasa na Pamula sa pagtatanim ng palay hanggang sa sinaing, sa kaldero, ay mababawasan yung epekto noong 12% na yan pag ibinaba. Sa kasalukuyan, 12% ang VAT na ipinapataw sa iba't ibang produkto kabilang ang langis. At anumang pagbabago rito ay maaaring makaapekto sa kabuoang gastos ng mga mamimili.
ang pamahalaan dapat makaisip na tinatawag nating sourcing of funds na pampalit diyan. Sa panawagan na ibaba ang VAT, nananatiling tanong kung paano ito maisasakatuparan ng hindi naapektuhan ang pondo ng pamahalaan at iba pang serbisyo. Kung ito man po ay sa biglang araw ay hindi agad may patupad, kami po ay patuloy na magtsatsaga at may balak pa rin kami na ang pwersa na ito araw-araw ay palakihin namin. Habang patuloy ang panawagan mula sa mga apektadong sektor, inaasahan ang susunod na hakbang ng Kongreso, kung saan maaaring ipasa ang panukalang pagpapababa ng VAT sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagsagawa ang Mandaluyong City Police Station ng Oplan, Galugad at Bulabog sa Barangay Addition Hills noong April 7. Layunin ng operasyon na palakasin ang police visibility at tiyakin ang kaayusan sa komunidad sa pamamagitan ng inspeksyon at beripikasyon. Nakipag-ugnayan din ang mga pulis sa mga residente bilang bahagi ng pagpapatibay ng ugnayan sa komunidad. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng kanilang patuloy na hakbang upang mapanatili ang seguridad at kaayusan ng lungsod. Kinundena ng Gabriela Women's Party ang umano'y pambabastos ng isang TNVS driver sa aktresa sa Israel Manabat matapos magpakalat ng letrato at magbitiw ng malaswang komento. Ayon kay Representative Sara Elago, hindi katanggap-tanggap na gawing katatawanan o content ang ganitong uri ng asal laban sa kababaihan. Nananawagan din ng grupo sa mga ride-hailing platforms na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at agarang aksyonan ang mga driver na lumalabag sa kanilang karapatan. Iginiit din ang pagpapatupad ng gender sensitivity and anti-sexual harassment trainings para sa mga TNVS drivers upang maiwasan ang kahilintulad na insidente. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.